showbiz fanatics, Catherine Bernardo, abay hindi inaasahan or hindi ina-expect ng lahat na sasabihin niya to na pumapatungkol sa kanilang relasyon ni Daniel Padilla. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang una-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magsimula, nais ko po muna of course magpasalamat sa mga Katniel fans, sa mga nagmamahal kay Catherine at kay Daniel Padilla. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga no, dahil po nagsiselebrate ng kaarawan ang kapatid ni Mr. DJ or Daniel Padilla na si Carmela or tinatawag nilang Mela or Melay, ay talaga namang hindi po nalimutan ni Daniel Padilla na batiin yung kanyang kapatid, kasi parang ito po yung bunso nilang kapatid na parang twins po ni Daniel. Sa sobrang sweet nila sa isa't isa, parang sabay silang ipinanganak at talagang yung attitude ni Daniel, yung mga good sides ni Daniel, nakikita ni Daniel dito sa kanyang kapatid, kaya sobrang sweet nilang dalawa, no. At sa kanya pong IG post ay napansin ng ilan na talagang ganito naman yung magkakapatid, parang nagbubulihan, diba? So nagpost po siya niyan, sabi niya happy birthday, sabi niya Lela Ford, ayan. So yan po si Lela Ford, ginawa niyang unggoy yung kapatid niya. At ito po kinatuwa ng ilan sa mga fans at nagmamahal kay Daniel Padilla na kahit nasa malayo nga siya, hindi niya napigilan na mag-post ng ganito para po sa kanya inisen, asarin yung kanyang kapatid. Kaso nga lang nakakalungkot lang na tila baga deadma itong si Miss Catherine Bernardo doon po sa imbitasyon ng kapatid ni Mr. Daniel. Pero anyways, siyempre, baka naman po nag-chat siya or nag-email or whatever, nag-Viber, di ba, kayo tumawag para batiin si Lela. So, nasa kanila na yon, di ba? Pero alam niyo po ba na isang interview ni Miss Catherine Bernardo, may inamin siya dun sa kanyang interview na talaga namang ikakagulat ng lahat. Kumbaga parang sa bawat salita na lumalabas sa bibig niya, hindi niya inaasahan na talagang kumbaga parang yung nangyayari sa kanya, this is gonna be a read between the lines. Ito po yung statement niya na pinag-usapan online. Let's watch this. Konting adjustments talaga. Okay. But then, it's a good kind of change. Right. Ngayon mo lang to na-feel na it's so empowering as a woman, you know. Ang sarap sa pakiramdam na alam ko na hawak ko lang ngayon yung buhay ko, yung sarili ko, kung saan ko gusto pumunta, anong gusto ko gawin. I'm just really happy and contented. Sa mga statement po ni Miss Catherine, makikita at mapapansin natin na tila baga naka-move on na ng dire-diretso si Catherine. Kasi nga, di ba, nung pagkatapos ng kanyang contract signing, talagang nandun po si Mr. MJ Felipe para interviewin siya. Pero never po nilang napag-usapan ang patungkol sa breakup nila ni Daniel. Kasi yun po yung isa sa mga pakiusap niya, di ba? Sabi niya noon sa kanyang post that she will never ever entertain any questions with regards to that matter. Pero dun po sa kanya pong interview, sabi niya, Catherine, na umamin na ayaw niyang may mga taong nagdidikta sa kanya. Naintindihan natin si Catherine kung bakit may mga fans na nagtampot na galit sa kanya matapos silang maghiwalay ni Daniel Padilla. Kung may mga supporters sila ni Daniel na nagulat at hindi sumang-ayon sa kanilang paghiwalay, tanggap daw niya ito dahil alam niyang hindi niya kontrolado ang isip at puso ng mga tao. Pero abot langit naman daw ang pasasalamat niya sa mga fans nila ni DJ na hindi bumitaw sa pagmamahal at pagsuporta sa kanya sa kabila ng mga nangyayari. Masakit at mahirap din daw para sa kanya ang mga naging kaganapan sa personal niyang buhay nitong nagdaang taon, pero hindi siya nagpatalo sa pagsubok at naging matapang sa pagbangon at pag-move on. Lahat tayo ay may kanya-kanyang way of coping mechanism sa lahat ng nangyari. Iba-iba rin syempre yung fans, ang laking parte nila ng buhay ko or buhay namin. Naintindihan ko yung ibang kung saan sila nanggagaling and na-appreciate ko lahat nandyan to stay. Ang payag ni Kat sa panayam ni MJ Felipe para sa digital series na On Cue.
Natuloy pa ang Kapamilya Superstar, naiintindihan ko yon, lahat ng emosyon nila, lahat ng pinagdadaanan nila nung month na yon, week na yon. Naintindihan ko yon, but mahirap din sa akin, mahirap din sa amin. Ako yung klase ng tao na ayokong feeling ko hindi ko hawak yung buhay ko. Ayoko na may nagdidictate sa akin. It was my challenging year for everybody, especially the last quarter, and for the fans as well, sabi niya. Mariin pang sinabi ni Catherine, kung ako fan din, siguro, kailangan ko rin tanggapin yung desisyon ng idol ko. Kahit alam kong hirap na hirap ka kasi you love this person so much. So, kailangan susuportahan ko yung gusto niya and binigay nila yun sa akin. Doon ko na-feel na grabe itong mga to. More than their support and anything, nakikita kanila as a tao, ang galing, ibang klase sila. Nag-thank you ako yun eh. Di nila pinafeel sa akin na I need to explain anything. They respected that slowly things are getting better. Pagbabahagi pa ng dalaga. Ang punto pa ng ex ni DJ, hindi ko naman sila pinipilit. Ibinibigay ko sa kanila yung freedom to decide. But this is me. This is what I want to do. If you're gonna stay, thank you. If not, thank you pa rin. Kasi naging parte kayo ng ilang years na yon. If a woman is happy and contented, hindi mo na kailangan explain yung sarili mo. It's just how happy you are, and maybe yun yung nakikita ng tao sa ngayon. I'm just really happy and contented. I'm at peace, sabi pa ni Kat sa naturang panayam. Tungkol naman sa mga major changes sa kanyang personal life and career, I just want to experience all this emotion at kung ano yung makikita nila sa mga gagawin ko bago ako mag-yes sa isang project. Sobra ko po yung pag-iisipan. So once I say yes, ibig sabihin naniniwala ako sa project na yun. So kung gaano man pong mapagdesisyonan ko gawin ko yun all out. Kung ano man yung challenge, I'm ready to take that challenge, sabi ni Catherine Bernardo. So yun po yung ilan sa mga sinabi nga ni Catherine patungkol po dun sa kanyang mga fanay na may mga nagalit, meron din naman natanggap yung naging desisyon niya. But she's really thankful sa lahat ng mga support na naranasan or natanggap po nila pagkatapos po ng pangyayaring breakups. Nakita rin dati doon na parang this time, talaga makikita mo na Catherine Bernardo was already moved on and healed already. And this is because of all those people who supported them and guide them, no? At patch her back sa mga panahon na kailangan niya ito. So, salamat po sa inyo pong palagian na pagsuporta kay Catherine at kay Daniel. At dahil dyan, magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa ating last update. Sabi po ni Cherry Rodina, Direct Edgar Bobot Mortis, kalab team ni Miss Vilma Santos noon. Sila yan, si Miss Nora Honor at Tirso Cruz III. V and Bot, Guy and Pip. Magaling din yang singer. Sad lang dahil inaanak ni DJ si Lexine at ang sister niyang si Baby Q. Inaanak din ni Kat ang kasi ni DJ na si Jordan. Yung gumanap na anak nila Marian at Dingdong sa Rewind. Magulo at maraming makikigulo sa sitwasyon ng Katniel. Hindi natin alam kung kailan hupa ang chaos na yan. Heaven only knows, Katniel pa rin si ako. Ayun. So, totoo yun. Kasi parang wala po kasing naging malinaw na usapan or malinaw na closure. Maaaring silang dalawa close na, pero yung mga fan, hindi pa eh. Nandun pa rin tayo, nakahang pa rin tayo, diba? Another comment, sabi ni Tess Jackson, Congratulations, Kat. More blessing. Be safe always. God bless you and your family watching from Alaska. Yan. Salamat po sa mga taga-Alaska nating mga Katniel fans dyan. Maraming salamat. And sabi naman po ni Miss Emilita Bautista, umulan po ng congratulatory na statement. Congratulations, deserve mo lahat yan. Napakabuti ng puso mo. Sabi ni Simeon Hena, congrats Kat, love you Daniel, always Katniel. And sabi ng isang user, congratulations Kat, love you and Dij. Ayan. So, salamat po. And another comments coming from Miss Archie Santos. Mr. Archie Santos, sabi niya, yap, totoo, kumita ang love team nila. Alam ni Kat yun, kaya lang she took the risk because he wronged her, kaya red flag yun. Kaya sila tumagal kasi umaasa siya na sila na sana sa huli. Pero kung mag-cheat ka, baka gawin mo yan pag mag-asawa na kayo. Tama na, okay sana kung isa 8 girls pa at may umamin pa. Addictive na yun. He should seek help ASAP. Yun. So, ako po ang opinion ko sa bagay na ito is that
yung mga idinudugtong kasi sa pangalan ni Daniel Padilla ngayon is wala pa naman talagang concrete na na statement coming from Daniel. Parang yung mga lumalabas na mga speculation lang talaga. So malalaman talaga natin ang katotohanan kung mismo si Catherine magsabi nun, pero wala na kay Catherine yun para sirain pa si Daniel, 'di ba? Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!